welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo? It's 1:23 a.m. in the morning here in New Zealand and may insomnia ako. So, ano pang gagawin ko? So, mag-film na lang ako, di ba? And, bali 9:23 p.m. na dyan sa Pilipinas. So, for today's video, it's going to be fun kasi we're gonna talk about the culture shocks. Mga culture shocks ko nung dumating ako dito sa New Zealand. So, I have here my laptop with me. Nilista ko lahat ng mga culture shocks ko, no? Para hindi ko siya makalimutan at pa-share ko siya sa inyo. So, anyway, balik tayo dun sa unang dating ko dito sa New Zealand. Dumating kasi ako dito ng gabi. Gabi na ako dumating dito sa Wellington. So, sinundo ako ni Mami at ni Papa. Tapos, syempre, di ba, pag ikaw kagagaling mo lang sa Pilipinas, parang gustong-gusto mong tumingin sa labas, i-observe yung nasa paligid mo, ganyan. Kaya lang, gabi na, hindi na ako makapag-sightseeing. Pero alam mo kung anong unang napansin ko? Ang napansin ko, yung mga malls, yung mga establishment, yung mga bangko. Gabi na, sarado na. Walang security guard. Walang security guard. Bangko, mall, mga establishments dito, mga businesses, walang security guard. Kaya sabi ko nga, tapos na-realize ko, oo nga pala. Kasi 'di ba, New Zealand is the safest country in the world. So, bakit kailangan mo ng security guard, 'di ba? Ang meron dito is more on CCTV lang, mga ganun, more on CCTVs. Yan. Tapos, umuwi na kami, biyahe kami, mga 3 hours to 4 hours yata, Wellington to. Nasa Palmy pala kami ngayon. So, nung pagdating ko naman dito, syempre bahay, di ba? Next ko naman na napansin is yung CR. Kasi, dito pala, sa New Zealand, yung mga tao, they wash down there. Pag nagpupups ka, di ba? Sa Pilipinas, meron tayong bidet, meron tayong tabo, ganyan. Dito sa New Zealand, they're using toilet paper. Like, pero alam ko na yun, di ba? So, kaya si ate mo girl, ako, naghanap ako ng ng tabo. Naghanap ako ng tabo. Kasi, syempre, di ba? Sanay tayo may tabo, tapos may tissue pa, di ba? Para clean na clean. Tapos, nung, syempre, nag-wash ka na, ganyan, yung mga napapansin ko lang naman sa dito is, walang basurahan sa CR namin. Hindi ko alam kung bakit walang basurahan sa CR namin. Tapos, may mga pinuntahan din akong bahay dito, mga kakilalang Pinoy, wala ring basurahan sa CR nila. So, sabi ko, saan sila nagtatapon ng basura? Ganyan. Then ko nalaman, yung iba, yung tissue kasi dito manipis, para siyang natutunaw sa tubig. Fina-flush nila sa toilet, which is in the Philippines, no? Hindi naman yun ginagawa. Kasi, diba, sa atin, nagkaklag yun eh. Nagkaklag yun sa toilet. Pero dito, fina-flush nila. So, sabi ko, okay. Tapos, andito naman, may napapansin ako, sa school ni Cassie, nakikita ko yung mga bata, umuwi, nakapaa. Meron ako nakikita, pumunta ng mall, nag-shopping, or nag-grocery, nakapaa. So, research ko na yung mga tao pala dito sa New Zealand, normal lang pala sa kanilang magpaa. As in, barefoot talaga, walking in public. Parang, para sa kanila yata, parang grounding yung tawag nun eh, yung connect with the nature, ganyan. So, yun, nagpapaa sila. Pero, diba sa Pilipinas, kapag, nakapaa ka, papagalitan ka pa ng nanay mo, tsaka ng tatay mo, kasi, uy, madumi, ganyan, diba? Tapos, pa? Yung, pag-call ng sir, ma'am. Yung teacher mo, hindi mo pwedeng tawaging, ma'am, sir, dito. First name basis lang dito. Kahit professor mo pa yan, kahit boss mo pa yan, ayaw nila tinatawag sila ng sir and ma'am. First name basis.
'Diba? So, tayong mga Pinoy, sanay tayo na as a sign of respect, we call them sir, ma'am, pero dito wala. First name basis. Hoy, parang tropa mo lang. Hi, John, ganyan. Hi, Mary, ganyan. How? Ganyan. First name basis lang. Tapos, totoo talaga dito yung work-life balance. Mostly, yung mga Kiwi yung tawag sa mga, parang Pinoy, Kiwi ang tawag sa kanila. Talagang work-life balance kasi parang chine-cherish talaga nila yung oras nila na pag kunyari 9 to 5 yung pasok mo, pagdating talaga ng 5, automatic, mag-out na ako, bye-bye na. As in, bye, ganun. Ganun talaga. Pero tayong mga Pinoy, nakita ko Pinoy dito, tuwan-tuwa pag nag-overtime kasi more money, diba? Yan. Ayun pa, na-mention ko kanina, walang security guard, diba, sa mga mall. Wala din security checks pag pupunta ka ng mall. So, walang nag-check eh. Ganyan. Tapos dito, parang self-service everything. Pag magpapagas ka, pag mag-i-scan ka, pwede kang ikaw mismo pag mag-grocery ka, meron ditong aisle na parang cash or card, ikaw na yung mag-i-scan ng mga pinamili mo. Tapos walang bag. meron silang mga binibentang bags. Ang reusable bags, ganyan. Ganyan yung ginagawa nila. Pupunta sila ng mall, or mag-grocery sila, may dala silang bag. Or karton. Yan. Kaya, di ba parang, hindi masyadong magastos. Hindi masyado ang plastic dito. Plastic, yung mga plastic, yung cellophane natin dyan sa Pilipinas, ganyan. Dito wala masyado. Tapos, yung mga public areas, dito sa New Zealand, tahimik. Like, kunyari, pasakay ka ng bus. Di ba sa Pilipinas, pag nagbus ka, ang ingay-ingay, may kumakanta, may nagtatawanan. Dito tahimik. Parang respectful talaga sila sa mga kasama nila sa paligid nila na tahimik lang, ganyan. Tapos, di ba sa Pilipinas, mayroon pa nagbibideo ko, may malakas pa na sound sa jeep, ganyan. Tapos dito, yung umbrella, di sila masyado gumagamit. Pag umuulan, di ba tayo mga Pinoy, ay umuulan na, kahit ambon pa lang, nakapayong, ganyan. Dito, hindi nagpapanik yung mga tao. O umuulan, kahit bumabagsak na yung ulan, lakad lang sila. It's just rain, ganyan. Ganyan yung tirada. Ulan lang, it's just rain, ganyan. Tayo, maulan, mainit, may payong, di ba? Tapos, wala rin ditong tipping culture. Di ba sa Pilipinas, nag-service ako sa iyo, bibigyan kita ng tip, ganyan. Dito, kasi nga, bayad naman sila eh. Diba? Tapos, pag traffic, yung nag-honk, ano pang tawag doon? Nag-bip-bip, basta ganun, honking in traffic. Dito, sobrang pasensyoso ng mga tao. Na, kunyari, traffic, bip, 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 ganyan. Hindi ganun. Sa Pinas, merong ganun, diba? May nag-aaway pa. Dito, iintayin ka talaga nila. Sobrang babait ng mga tao dito talaga. And then, yung mga bata, yung mga Kiwi, alam mo ba, parang tinuturuan yung mga bata dito na maging independent. Pero sa Pilipinas, baby, yan, dito pinapabayaan silang mag-isa, maglakad sa school, kumuha ng pagkain nila, ganyan. And makipag-usap sa mga matatanda ng parehas na-observe ko na lang din yung New Zealand English. New Zealand English is different dun sa English na alam natin. Kasi dito sa New Zealand, meron silang tinatawag na Kiwi accent. Kasi 'di ba tayo, meron tayong Filipino accent. Hi, ma'am, sir, ganyan, 'di ba? Dito may Kiwi accent. Yung Kiwi accent nila, mapapansin mo, yung letter E nila is imbis na sa atin, 'di ba? A, E, I, O, U, 'di ba? Malambot. Dito, yung E nila is parang yung, kunyari, 7. Pag Pilipino ka, yung 7. Dito, sasabihin nila, 7. Ganyan, matigas yung E nila. Tapos yung pen, pin. Ganyan. Basta ganun. Mahirap intindihin. Punta ka na lang dito para maintindihan. Yun, punta ka dito para ikaw maka-experience.
medyo mahirap minsan intindihin, pero masasanay ka din. Tapos, mahilig sila ng barbecue and picnic, kahit malamig, kahit winter. Yan, yung mga tao dito. Tapos, ano para dito? May recycling dito. Nire-recycle yung mga basura dito. Merong bin for nabubulok, hindi na nabubulok, ganyan. Tapos yung iba, pwede kang, anong tawag yan? Pwede kang ma-fine o magmulta pag hindi ka nag-segregate ng maayos. So, yun. At saka, ano pa ba? Wala akong nakitang, traffic enforcer, di ba? Walang traffic enforcer dito. Puro mga traffic lights. Mga traffic lights yung nakita ko dito. Tapos, magugulat ka na lang. Kala mo dahil walang traffic enforcer, makakawala ka. Magugulat ka na lang. Merong mag-i-email sa'yo ng violation mo. Diba sa Pilipinas tayo, yung ibang mga kamote drivers, ganyan. Pag walang bantay, bibiting the red light, ganyan, anong tawag yan? Nakakalampas sila, hindi sila nagmumulta, hindi sila pinapabayad kasi nga walang bantay, wala yung traffic enforcer. Dito, sa New Zealand, walang traffic enforcer. Pero, mafa-fine ka pa rin. Kunyari, nagbeating the red light ka, tapos pumunta ka sa lugar na bus lane, tas doon ka pumunta, ganyan. Kasi, naganon kami ni papa ko. Walang, meron na lang nagpadala ng email na, ito yung fine mo, magbabayad ka ng ganito, nandito ka ng ganyan. Kasi dito, yung mga, punong-puno talaga ng CCTV cameras. So, good luck. Parang akala mo walang nakakakita sa'yo, pero meron, CCTV. Yung mga malls, yung mga establishment dito, sobrang 5, 6, sarado na. Mga ganyan. Diba sa Pilipinas, culture shock, sa Pilipinas, hanggang alas 10, nightlife hanggang madaling araw, open, ganyan. Dito, hindi ko alam kung yung pinaka-late kasi hindi na ako lumalabas ng mga late Pero, 5, 6, close na yung mga establishment dito, sarado na. Tsaka sobrang tahimik, ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga sa Pilipinas, no? Kaya kung ikaw, yung tao na gusto mo ng tahimik, hindi maanubad-bad sa buhay, yung alam mo yung hindi ka naiinis sa kapitbahay, may video kayo sa mga chismosa. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, pumunta ka dito sa New Zealand kasi literal tahimik. Walang makikialam sa'yo. Pero kung ikaw yung tao na happy-go-lucky ka, gusto mo ng maingay, masaya, baka maboring ka kasi sobrang tahimik dito. So, ayun lang, ulitin ko, ito lang yung iba sa mga na-observe ko, marami pa akong hindi masasama dito, so pwede akong mag-update or gumawa ulit ng another video, dagdag dito. So, yun lang, maraming salamat, see you on my next video, ha? And before ako matapos, please, like and subscribe ka naman, kasi sa susunod na video ko, or sa mga tanong na gusto ninyo, sasagutin ko yan, okay? See ya! Bye!